beloved Boss Mike Cervera. Oh, ikaw ano? Cayetano ha? Oh, doon ka na lang daw. Magmakaawa kay presidente oh. Sa Malacanang Oh. para lumuhod at sabihin na ako naman, siya naman ay negotiable, no? Basta panatilihin lang siyang Senate President, di ba? At medyo minamasahin niya o inaarbor niya yung iba niya mga kasama nakakasuhan. Pero siyempre, bakit naman papayagan ng Malacanang yun? Kahit naman weak leader si Bongbong, hindi naman siya ganun katanga, no? Para maniwala sa pambubudol ni Alan Peter. Si Alan Peter talaga nangangagat ng mga kanyan ng mga bossing. Diba dati ay Ayan na. Ano, eto na, nagkwento na ho mga kababayan kung anong katangian ni Alan Peter Cayetano talaga. Ay napakasama pala talaga nito. Eto na ha. Nagkwento na ho si Ronald Llamas. Oh. bossing. Diba dati ay bossing niya si GMA at saka si First Gentleman. Tapos inaway niya. Diba? Tapos sumama siya sa slate ni Pinoy. Tapos inaway niya. Tapos yung mga Zamora na kaalyado niya sa Taguig, inaway niya. Inaway niya. Tapos nung naalala mo, nung siya ay speaker, di ba? Meron gentleman's agreement, na 1 year lang sila. Si Lord Velasco, ayaw niya pumayag. Ayaw niya. So inaway na lahat. Inaway na lahat pagkatapos niyang sumipsip kay Sara, kay Digong, etc. Nung hindi siya pinagbigyan, inaway niya at kinandado niya ang Kongreso. Nako. So, mahirap pagkatiwalaan yung ganyang klaseng tao. Tama. Ang concern lang niya ay yung sarili niya. Oo nga, ang concern lang ni Alan Peter Cayetano ay sarili niya. Kaya kahit na magtutuwad ka kay Pangulong Bongbong Marcos, wala. O tatablahin ka. Bistado ka na, Alan Peter Cayetano. Malabo ka na. Malabo ka na makabalik pa. Tatakbo kang vice uli, wala na, kulelat ka na. Hindi ka gusto ng mga tao. Sobra-sobra yung paninira mo kay Pangulong Bongbong Marcos noon. Tapos ngayon, pupunta ka? Magmamakaawa ka? Sasabihin mo wag mo lang akong tanggalin bilang Senate President. Mr. President, ako nang bahala. Hindi ganon, hindi kailangan ni Pangulong Bongbong nung ganon. Ang kailangan niya, yung kasama niya na nagsisilbi sa bayan. Hindi yung ginagawa mo, kayo yung pinagsisilbihan, buwa ka ng ina nyo. Grabe, mga kababayan. Ang Pangulong Bongbong Marcos, kita nyo naman, habang sila nagkakagulo, ang Pangulong Bongbong Marcos, Bago ang balik eskwela, ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kapitbahayan Elementary School sa Navotas bilang bahagi ng Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education. Inikot po ng Pangulo ang mga classroom at mga gusali para tiyaking ligtas ang pagbubukas ng klase sa Lunes. Kita nyo mga kababayan ko, ang Pangulong Bongbong Marcos nagtatrabaho araw-araw. Putang ina, etong sila Sara Duterte nasa bakasyon, naglalamyerda, nagpapalamig ng pepe. Eto namang mga senador, nakakampi nila. Etong mga Duterte senadors at Duterte senators, mga kababayan, nanggugulo sa bansang ito. Pinipending-pending nila yung pong impeachment trial, mga kababayan ni Sara. Mas inuuna pa nila yung pong Blue Ribbon Committee kaysa unahin na maumpisan na yung impeachment sana. Nakuha nyo ba mga kababayan ko? Talagang para-paraan itong mga putang inan to. Ang Pangulo, hindi na sila naawa. Pagod na kakatrabaho. Di ba? Nakibahagi rin ng Pangulo sa pagpipintura sa classroom. Kita Nagkaroon ng pagkakataon ng Pangulo na makasalamuha ang ilang estudyante sa Tarabasa session kung saan ang Pangulo mismo ang nagbasa ng kwento. Kasama sa pag-iikot si DepEd Secretary Sonny Angara.
Nagtungo naman si Vice President Sara Duterte sa Diosdado P. Macapagal Elementary School sa Quezon City para makibahagi sa Brigada Eskwela. Inspeksyon din ng bise ang ilang classroom at mga gusali roon. Lumahok rin sa paglilinis ng mga classroom at pagsasaayos ng mga gamit ang mga tauhan ng Office of the Vice President. Nagtungo rin si... Oy! Ano daw? Acknowledge natin. Bigyan din natin ng parangal. Ito na. Sara Duterte daw ba yun? Ito na. Kasama sa pag-iikot si DepEd Secretary Sonny Angara. Nagtungo naman si Vice President Sara Duterte sa Diosdado P. Macapagal Elementary School sa Quezon City para makibahagi sa Brigada Eskwela. Nako, gaya-gaya. Kundi ang bise ang ilang classroom at mga gusali roon. Lumahok rin sa paglilinis ng mga classroom at pagsasaayos ng mga gamit ang mga tauhan ng Office of the Vice President. Bakit hindi si Sara? Dapat si Sara, si Pangulo nga siya, nagpipintura si Sara, yung mga tauhan lang, kayo maglinis dyan. Ako, Reyna ako Di ba, no? Ako, Reyna ako. Kaya, sige, kayo na. Si Pangulong Bongbong, mga kabayan, nagpipintura. Daig ka. Yung mga senador, ano na, ha? Utanginan yan. Eto na. Dumako na tayo dito kay Kiko Barsaga, mga kababayan. Sibak na ho. 65 members voting. Tingnan nyo mga kababayan. Pasok. With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report number 298 are hereby adopted. Madam Chair, Representative Barsaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report number 298. Nako, patay. Syonggal. Syonggal na si Kiko Barsaga. Ano naman ang ni Kiko Barsaga? Masasabi, ayan 265 Ayan, members voting in the ayan na. affirmative, 14 in the negative. Yung mga magtotropa, ito si Suntay. Ito yung nasa kunyari kay Ann Curtis. And 8 abstentions. Ayan yung magtropa nag-uusap yung dalawang baliw. Ayan yung dalawang baliw, mga kababayan. Ito yung isa rin, anak ni Loren Legarda na tumiba-tiba ng bilyon-bilyon. Recommendations contained in Committee Report number 298 are hereby adopted. Representative Barsaga is hereby notified of the action taken by the Tingnan nyo, proud na proud pa si Gago. Tangina, wala ka na, hindi ka na congressman. House on Committee Report number 298. Madam Speaker, point of order, Madam Speaker. Wala na. Sorry. I move to recognize Representative. Wala na, wag nyo nang ilaban pa yan. Di ba? Wala na, mga kababayan, wala na. Wala na! Sibak na. Binanatan pa siya ni, lukot ang mukha. Pasok. asing Tsuhin ni Arnold Lopez ito kriminal siya. Kriminal! Kriminal nga ni. Pinukpukan na putang ina mo, 3 counts of 3 counts of crimes. Crimes against peoples of the Philippines and Mike Cervera. Kawawa. Sabi, para si Sare, kawawa, namamalimos. Wala pala pera. Hindi nakaipon. Hindi nakaipon kay Martin. Sinibaka. Wala na mga kababayan. Ewan ko sa inyo. Gago talaga to si Kiko Barsaga. Diba? Kiko Barsaga, hoy! Tara.
ganyang klaseng gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan dito? Ako, animal. Animal in the sense na pusa daw siya. Oh, pusa. Hindi yung animal na animal siya. Hindi. Oo nga. Mm. Hindi ba pusa ka? Oh. O, ayun. Kita mo? Kita mo? So, dapat kung maaari. Maraming nagdidepende. Grabe no, alam nyo, eto yan mga kababayan ko. Kaya ano kasi, Kiko Barsaga, tingin ko lang mga kababayan, tingin ko, wala na kasing nagga-guide kay Kiko Barsaga. Wala na yung tatay niya eh. Namatay yung tatay, di ba? Nung namatay yung tatay, mga kababayan, wala nang nagturo kung anong tamang diskarte. Kaya napariwara eh. Napasama pa sa mga barkada na katulad nung anak ni Marcoleta. Di ba? Na katulad ni Respicio. Katulad ni anak ni Loren Ligarda na si Leandro Libiste. Lalong naging gago. Lalong nabuang si gago. Kaya ganyan ang resulta oh. Kita nyo mga kababayan, kawawa. Wala na eh. Sayang, sayang. Kung nandyan lang sana yung ama na i-guide ng maayos, ibig ko sabihin. Wala ring ibang nagmalasakit sa kanya. Oo, na magtuturo kung anong dapat na gawin. Yan ang nangyari. Kakaawa mga kababayan. Naaawa rin ako eh. Ngayon tignan nyo. Binubuli-buli na lang siya ng kapwa niya, kongresista. Binubuli-buli na lang. Nagdedepensa sa kanya, hindi ko rin kayo mapigilan. Ngunit, majority po sa amin, Madam Speaker, distinguished colleague sa NPC, ay sangayon po na patalsikin na yan. At masakit ko mang sabihin, kaibigan kong matalig na kaibigan kong tatay. Kasama ko sa Natres. Habang wala siya, ako nagpipreside sa Natres. Nung linapitan ako niyan, minsan, binigyan ko ng kunting payo. Ngunit, mahirap talaga payuan ang animal. Tangina, Kiko Barsaga. Sabi sa'yo, ng kaibigan ng tatay mo, pinayuhan ka raw. Kaya lang, mahirap daw talaga, putang ina, mahirap daw, mahirap daw talaga turuan ng animal. Tangina yan. Grabe, mga kababayan. Mahirap daw turuan ng animal eh. Sabi ni Kuya eh, Payo, ngunit, mahirap talaga payuan ang animal. Hayop eh. Tangina nga mga kababayan. Barag na barag hayop daw eh, animal daw eh. Tangina! Ano nangyari dito? Sino si Lebiste? Ito si Leandro. Tangina, ginanong-ganon talaga si rito? Si Kiko Barsaga? Ginanong-ganon? Winasya ka pakinggan nyo nga ng buo. Ayan Ganyang klaseng gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan? Kita mo, Alyssa, yung auntie mo, wala na. Yung animal na yan, Eto na. Dito? Animal in the sense na pusa daw siya. Hindi yung animal na animal siya. Hindi. Hindi ba pusa ka? Ayun. Kita mo? Sumagot pa. Kung maaari. Maraming nagdedepensa sa kanya. Hindi ko rin kayo mapigilan. Ngunit, majority po sa amin, Madam Speaker, distinguished colleague sa NPC, ay sangayon po na patalsikin na yan. Nako! At masakit ko mang sabihin, kaibigan kong matalig na kaibigan kong tatay. Kasama ko sa Natres. Habang wala siya, ako nagpipreside sa Natres. Nung linapitan ako niyan, minsan, binigyan ko ng kunting payo. Ngunit, mahirap talaga payuan ang animal. Hayop eh. Pusa.
Paano payuan yung pusa? Putang ina! Ginanon talaga! Oo! And kayong lahat dito, tinatawag na pusang ina. Ah. Kung gusto niyo, nasa cellphone ko yan. Ah. Oh, May 15. Ah. Post ni pusang inang Barsaga. Wala akong magawa. I have to endorse. Wasak na wasak! Dalawang GCA po sa kongresong ito. Nag-i-endorso na expel na yan. Expel na. GCA ako. Oh, di ba? Tangina mga kababayan, kung ganyan-ganyanin ka dyan sa kongreso, no, mga kababayan, nakakahiya. Sobrang nakakahiya yan, mga kababayan. Pusang ina, mga kababayan, ano? Barag na barag si Kiko Barsaga. Talagang pinabaunan ng kahihiyan. Di ba? Pinabaunan si Kiko Barsaga nung pinatalsik siya bilang congressman, mga kababayan. So, hindi na ho siya congressman mula kanina. Siya na po ay isang ordinaryo na lang. So, ngayon, anong gagawin? Anong gagawin ngayon ni Kiko Barsaga? Mag-alaga ng pusa. Punuin mo yung bahay mo. Mag-alaga ka ng pusa. O kaya, eto Kiko, ako na magpapayo sa iyo Ako na baka magpakamatay na. Ako magpapayo sa iyo. Ang gawin mo, total dahil kaya ka natanggal dahil kay Sara Duterte, di ba? Ang gawin mo, sumama ka sa tabi niya. Huwag mong iiwan. Oo. Huwag mong iiwan si Sara Duterte sa tabi. Kasi dahil sa kanya, kaya hindi ka na naging congressman eh. Oh. Ginawa mong lahat, di ba? Para maipakita mo yung suporta mo kay Sara. O ngayon, magdusa ka. O ngayon, Sara Duterte, tulungan mo yan. O asa ka naman. Kiko Barsaga, natutulungan ka ni Sara. Sa palagay mo, mananalo ka pa kayang kongresista? Hindi na. O, senador. Ay, tingin ko yun ang gusto mong gawin. Mag-senador ka daw, hayop ka sa palagay mo, pag nagsenador ka, mananalo ka? Wala na. Kasi makakalimutan ka na ng tao. Wala nang ikaw pabida-bida. Wala ka ng power. Hindi ka napapansinin nila. Lalong-lalo na kami, hindi ka na namin papansinin. Oo. Maaawa na lang kami sa'yo. Diba? Alam nyo mga kababayan, magiging basura din yan si Kiko Barsaga. Maniwala kayo. Kaya naman nagiging congressman yan dahil sa ama niya Sa palagay nyo, maalala pa ni Sara yan kapag wala ng pakinabang? Wala na yan. Baka bigyan ng posisyon sa gobyerno. Ano? Maging gwardiya doon sa pintuan ng Malacanang. Ganun na lang, kasama yung mga pusa na gumagano, no? Gumagano. Ganun na lang, doon ka sa loob ng Malacanang, Kiko Barsaga. Yan, gaganong-ganong ka doon, Gaganong-ganong ka, yan, Tagagalon na lang si, Walang ya. So anyway, mga kababayan, puta na, napagod na ako. Wala pa akong katigil-tigil mula kaninang umaga. Trabaho dito, trabaho doon. Firma dito, meeting doon. Tapos ngayon, mga kababayan, pag-uwi, nag-live pa ako kasi mapapanis na yung mga balita, no? Baka maging taong grasyo. Di gawin nating pelikula yung buhay niya. Diba? Oy, shout out po sa inyong lahat mga kababayan na hindi ko man kayo na isa-isa, babawi ako sa mga susunod na araw. So muli mga kababayan, hanggang dito na lang po at ako alam niyo na, magpahinga na, matulog, kumain, manood ng movie. Pagkatapos kasi ng politika ko, ang banding namin ni Jen Angeles, habang kami magkatabi,
sa kama, kumakain kami ng chicheria. Kanya-kanyang timpla ng inumin. Siya kasi, may binibili siya sa grocery, timplado na mga kababayan, masarap eh. Ayaw mamigay. O kaya sa akin, mga kababayan, okay na ako sa Coke Zero. Di ba? So mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Yuhu! Ako muli ang inyong lingkod, wala nang iba. Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.